So, good day po and welcome to our lesson number 1, Business Concept and Models under Unit 11, Business Modeling. But before we start po, let me first tackle what is business opportunity. So, sabi po dito, business opportunity comes from an entrepreneur's idea. Simply crafting an idea for a business is not enough to achieve success. The entrepreneur needs to create a structure that will serve as a guide for operating a business. So, sabi nga po dito, nagsisimula daw ang business opportunity sa idea ng isang entrepreneur or kahit ng sino mang magbabalak na magtayo ng isang produkto or serbisyo. At hindi lang daw sapat na meron lang tayong idea sa isang negosyo or produkto. So, dapat makakitaan din natin ito ng isang potensyal na lumago or mag-expand pa. So, meron pa ditong sinasabi na the entrepreneur needs to create a structure that will serve as a guide or para maging gabay natin sa pag-operate ng isang negosyo. So, ang sinasabi dito na structure is dito nakapaloob yung goal natin, kung ano yung goal natin sa produkto natin, then yung proseso or process, nakapaloob dito yung production, kung paano natin na-operate, then yung upan na kinakailangan natin, and syempre, ang pinaka-importante sa lahat is yung pagbabudget. So, ang next po natin is business plan. So, sabi dito, a business plan is an important tool in defining the business strategy, identifying the deliverables for stakeholders, and developing financial forecasts for the organization. So, ang business plan ay isang strategy kung paano natin patatakbuhin ang isang negosyo. So, nakapaloob dito sa business plan kung paano natin ibebenta, so kung paano tayo magpa-market, and paano natin patatakbuhin or tinatawag na operation yung negosyo na itatayo natin. So, sa isang negosyo, sasagutin ito yung tanong na paano. Then, para naman sa mga stakeholders is sa business plan nakapaloob yung mga benefits na makukuha nila ng mga miyembro ng isang kumpanya katulad ng mga empleyado or mga investors. So, nakapaloob dito sa business plan kung paano sila kikita. So, makikita rin natin dito yung sinasabi natin na projection. Kasi sa projection, dito natin makikita yung inaasahang magiging kita ng produkto na meron tayo, yung inaasahan nating gastos, din yung tubo na meron tayo. So, mahalaga na malaman natin at magkaroon tayo ng business plan kasi dito natin malalaman kung yung negosyo ba natin na itatayo is financially viable or hindi. So, ang next po natin, our main topic po is business concept. So, sabi dito, a business concept is a foundational idea that describes the reason for the existence of a business entity. So, it tends to provide meaningful direction for processing a business plan and launching a firm. It also clearly identifies key items and basic information required to build a profitable business. So, eto masasagot yung tanong natin na bakit ba umiiral lang isang negosyo? So, ang halimbawa is, bala ko na magtayo ng isang tindahan kasi malapit ako sa school. So, ayun ang business concept ko. So, dahil dito, masasagot yung tanong na, bakit nga ba umiiral yung negosyo na itatayo ko? So, ang sagot ko doon, umiiral siya kasi matutugunan ko yung pangangailangan ng mga estudyante tulad ng sa mga school supplies. So, ayun po siya. So, punta naman po tayo sa essential elements of a business concept. So, number 1 po natin is features. So, ang sabi dito, an entrepreneur must describe the specification of the product or service. It is important to choose strategic words that will catch the attention of the target market to purchase or patronize what you are offering. So, sa feature, isa tong detalye o katangian ng produkto o business na meron tayo. So, mahalaga na gumamit tayo ng mga salitang nakakaakit sa target market natin para tangkilikan nila yung produkto na ino-offer natin. So, ang halimbawa ng feature is halimbawa ng product pala is longganisa.
So, para magamit natin yung sinasabi dito na feature, ligyan natin siya ng mabulaklak na salita, no? So, ang example nito is authentic longganisa or freshly made longganisa. So, dahil sa authentic or freshly made na salitang ginamit natin, parang may engganyo yung mga mamimili na tangkilikin talaga yung kung ano yung product na ino-offer natin. So, yun po yung feature. Ang susunod po natin is benefits. So, in describing the benefits of the product or service, it should clearly provide the solution the business can provide. So, think of benefits as a way to ease the pain and problems of customers. So, dito sa benefits is isa siyang solusyon na ibinibigay ng produkto na meron tayo or serbisyo sa mga problema ng customer natin. So, dapat malinaw nitong napapagaan ang sakit or problema ng customers. So, ang halimbawa nito is yung benefits ng mga online shops tulad ng Shopee or Lazada. So, yung benefits nito is hindi lang makakatipid sa pamasahe, kundi isa rin siyang convenience para sa mga tao na busy para mabili rin nila yung kailangan nila without considering yung oras na makukonsume nila kapag bumili pa sila sa labas. So, yun yung benefits niya. So, first, ano nga ba ang business model? Business model ay yung nagpapaliwanag kung paano nag-ooperate yung isang business. Dito tayo gumagawa ng pera, nag-achieve ng goals. Dito din in-include yung process, resources, at yung mga strategies. Ayun lang po yung overview sa business model. So, next slide is, bakit nga ba importante yung business model? So, yung business model, ito yung tumutulong sa mga entrepreneurs, businesswoman, businessman, or business person na maintindihan kung paano niya i-deliver yung value na gusto ng customer niya in efficiently and profitably way. So, meron pong 7 business model. 7 type of business model. So, una is yung manufacturing. Sa manufacturing, dito tayo gumagawa ng products. Yung pinaka-product po mismo natin. So, pangalawa naman po is yung distributorship. So, dito, nagbebenta na po tayo ng manufacture or yung product natin sa iba. Dito po, binibenta na po talaga natin yung pinaka-product natin. And next naman po is yung retail. Sa retail po, dito po, sa public na po natin siya binibenta. Unlike po dun sa distributorship, sa distributorship po kasi, binibenta na po natin siya sa ibang manufacturer din. For example, ang nagtitinda ka ng kotse, ibebenta mo yung tinitinda mong kotse sa auto dealership. Sa retail naman, if nagbebenta ka ng kotse, ibebenta mo siya sa isang mall. For example, SM, ganun. So, next naman po is yung franchise. Ito is gumagamit tayo ng existing brand model. Okay. And next naman is yung brick and mortar. Ito naman, ito na po yung physical store. Ibig sabihin, if nagtitinda ka ng kotse and yung, for example, Ford. If nagtitinda ka ng kotse and yung pangalan nun is Ford, mag-open ka ng store na ang tinitinda is yung product mo na Ford, yung sasakyan. Next naman is the e-commerce. Ito yung online store. For example, marketplace, FB, ganun. If nagtitinda ka ng Ford, for example, second hand na Ford, imbes na i-public mo siya na ibenta, so online store mo lang siya ibebenta. For example nga po, yung kakasabi ko lang, yung Facebook Marketplace. And lastly is the bricks and clicks. Ito naman po is kinukumbine na po natin yung physical and online. For example, meron kang physical store, tapos nagla-live selling ka din sa Facebook, sa TikTok, ganun. In this way po, sa brick and clicks, mas maganda po siya kasi meron kayong advantage dito. Sa physical store, pwede po kayo puntahan ng mga tao. While sa online naman, yung public po,
mas nagbo-boom po yung pangalan nyo sa public. Mas maintindihan pa natin yung brick and clicks, we have some business example. So, let's say you have a milk tea shop. Offline yun. Ang target market mo is students and young professionals in Fairview, QC. Ang location mo is sa SM Fairview. Ang transaction is sa store. Dito masasabi natin na meron kang physical store kasi napupuntahan ka ng tao. Offline. Pero at the same time, meron ka rin yung business mo na milk tea shop, pwede siyang maging online. Kasi you can have platform, website. Yung target mo, ayun pa rin. Pero ang pinagkaiba lang is yung transaction. Sa una nating example, ang transaction is sa store. Ito naman, kapag online na, ang transaction is nagiging sa online orders. Okay. And next is yung marketing strategy. Yung product mo is milk tea. Sa price naman is magiging cost plus pricing siya. Sa place, pwede siya maging physical or sa website lang. Ang magandang promotion if ang business mo is milk tea shop is yung buy one take one. Kasi in this way, mas may kanyo bumili yung mga tao. Okay, so next is the elements of a strong business model. So, number 1, ang unang element dito is yung specific market. Dapat alam mo kung saang group ka nakafocus para mas clear yung mga kailangan nila at yung mga challenges nila. Second is the business processes. Dito, i-outline natin yung key activities na kailangan para mag-operate ng effective yung business. 3 is the key business resources. Dito na papasok yung capital, website, warehouse, customer list, and etc. So, number 4 of the elements is a strong value proposition. Dito pinapakita kung bakit yung business mo is mas better sa iba. Dito kailangan mag-stand out ng business mo para sa ganun, mas madaming bibili sa'yo. Okay, next is the key business partners. Dito kailangan mo na magkaroon ng suppliers, advertisers, and strategic allies. Dito din lalabas yung mga mag-i-invest sa'yo or yung mga gusto mong maging partner sa business mo para na din na mas mag-bloom siya. And number 6 is we have demand generation strategy. It says here na if we build interest and brand awareness, mas magdadrive or mas tataas yung sales natin. And lastly is yung innovation. Dito sa innovation, if regularly ini-improve natin yung model natin para ma-meet yung customer's need, wala tayong magiging problema kasi alam natin yung gusto nila. And for example, doon nga sa milk tea na business, kailangan mong i-observe yung customer mo kasi once na may nagbago sa timpla mo, ganyan, malalaman mo yun and magkakaroon ka ng feedback na pwede mong gamitin para mapalakas yung business model mo. So, lastly is we have a tip. Ang tip lang po na nakalagay dito is if we master these 7 elements, yung chance po natin ng success, pwede na pong mag-start ngayon. Good day, classmates! Today, I'll be sharing about Unit 11, Business Modeling, Lesson 2. Business vision, mission, goals, and performance objectives. Ang vision statement ay parang pangarap o long-term goal ng isang negosyo. It is a declaration kung ano ang gustong ma-achieve ng business at kung saan ay gustong makarating sa future. Bukod sa pagiging pangarap, nagbibigay din siya ng direction kung anong market, technology, products, or customer ang dapat tutukan ng negosyo. In short, siya yung guiding star ng business. Kahit may challenges, ang vision statement ang nagsisilbing reminder kung ano ba talaga ang ultimate na gusto mong maabot. 7 characteristics of vision statement. Number 1 is graphic. Ibig sabihin, dapat clear and vivid ang vision statement. Example, para kang nagpipaint ng picture kung ano yung gusto mong maabot ng business in the future. Dapat makita ng market at ng tao kung anong klaseng organization ang gusto ng buuin ng management mo. Number 2 is directional.
Ito yung nagsasabi kung saan papunta ang business. Hindi lang basta gusto namin maging successful. Dapat malinaw kung ano yung plano para makamove forward. Para mapa, nagbibigay ng direction kung paano mararating ang goals. Number 3, focus. Ang business statement dapat specific, hindi sobrang broad. Para guided ang mga entrepreneurs kung ano talaga ang dapat gawin sa resources at strategies. Kasi kapag masyadong general, nakakaligaw. Kaya dapat focus lang sa 4 goals. 4 is flexible. Dapat open to changes ang vision statement. Kasi nagbabago ang market trends, technology, at preferences ng customers mo. So kahit may vision ka, kailangan adaptable ka pa rin sa mga pagbabago sa environment. 6 is desirable. Ang vision statement dapat malinaw kung bakit importante yung business at paano nito nasisibi ang customers in the long run. Dapat attractive at desirable para sa customers, employees, at investors kung baka may dahilan kung bakit worth it supportahan yung business. And last is easy to communicate. Ang vision statement dapat madaling maintindihan at hindi komplikado. Kailangan klaro ang pagkakasabi kaya pwedeng gawing short pero powerful slogan. Kasi kung mahirap intindihin, hindi rin siya mai-explain ng maayos sa customers at employees. Topic is mission statement. Ang declaration na nag-explain ng purpose ng isang business. Kung ang vision ay tungkol sa future o long-term dream, ang mission naman ay tungkol sa ngayon. Kung ano yung ginagawa ng business at paano niya ito ginagawa. Nakalagay dito kung anong products and services ang ino-offer ng company at ano yung needs ng customers na gusto nitong isatisfy. It also states kung sino ang target market ng business at ano yung approach para ma-deliver yung products, services sa customers. There are 4 different elements of the mission statements. Number 1 is purpose. Dapat ipinalawanag ng mission statement kung bakit umiiral ang business at paano neto sinasagot ang needs ng stakeholders like customers, employees, investors, and community. Parang tanong na, bakit ba nandito ang business na ito? Ano ang silbi niya? 2 is strategy. Nakalagay dito kung ano ang competencies ng business. Ano yung strengths niya at yung skills niya. At paano siya nakikipag-compete sa ibang organization sa loob ng industry. Example, we compete by offering the fastest delivery and the best customer care. 3 is policies and standard of behavior. Ang mission statement ay dapat hindi lang words, kundi nagiging action sa pang-araw-araw natin. Example, kung ang mission ay mag-deliver ng outstanding customer services, dapat may malinaw na policies at standards para consistent ang service. 4 is values. Ito yung beliefs or principles ng mga tao sa loob ng business. Kasama dito yung honesty, loyalty, commitment, at iba pang values na nagsisilbing guide sa behavior ng company. Dito nakikita kung ano talaga ang pinapahalaga ng negosyo. Giving a tip of vision versus mission. Ang vision ay nakatingin lang siya sa future. Ang mission naman ay nakatingin lang sa present. So now let's talk about the business goals. So I have preferred a meaning of a goal. So the first one is G, means growth. It means improving and getting better in business. So ito yung paglago or pag-unlad ng business. Siyempre, in the long run po, kapag once na na-achieve na natin yung isa sa mga goals nating business, hindi mawawala dyan yung pag-achieve mo ng growth or yung growth mo sa sarili mo or yung pagkatuto mo once na na-achieve mo yung mga goals mo. So, O is for opportunity, the chance and discover new ideas. So, sa pagtakbo na isang business, may mga opportunities yan once na na-achieve yung goals. So, A is for achievements, is the success or goal that the business reaches. So, syempre pagka meron tayong ini-aim na goals, syempre hindi mawawala ang mga achievements or yung mga na-achieve natin sa pag-run ng ating business. So, L is for leadership. It is guiding the business and people towards success. So, kapag maganda ang pakikitungo mo sa mga katrabaho mo or sa mga workers mo, sabay-sabay nyo itong ma-achieve. So, business goals describe what the business expects to accomplish for a certain period of time.
So there is two types of business goals. It is the short-term goals and the long-term goals. The short-term goals, ito yung mga panandalian lang na that can be reached soon, like weeks or months. Ito yung mga ma-achieve mo na kagad na goals. Ang pinagkaiba nito sa long-term goals, ang long-term goals ay umaabot ng years, like for example, dahil alam mong lumalago ang iyong business, so nag-decide ka na like after a year, pwede na magpa-franchise ka ng business mo sa ibang lugar. So now, let's talk about the SMART goal model. The SMART means specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. So for this specific, it should be clear and understandable. Focus. So, dapat malinaw at tiyak ang gusto mong ma-achieve. For the measurable, there should be a way to measure the goal of the business. Dapat alam mo kung paano ma-achieve yung goals mo. Like for example, pag nagtayo ka ng iyong sariling business, alam mo rin kung paano ito palaguin and paano mo ma-achieve yung mga goals mo. And for the A is attainable. The goal should be possible to accomplish. Like, for example, sa isang araw, goal nyong makabenta ng at least 100 to 200 cups or like mag-serve nito within like a minute. So, dapat magsuset ka ng time sa kung ano lang yung kaya mong magawa. So, for the R is realistic. The goal must be realistically achievable given the available sources and time. So, makatotohanan. Like, lastly is the time bound. There should be a timeline associated with the goal, including the start and the end date. So, like, merong specific na dates or month kung kailan mo ito i-release. Like, for example, sa product testing, meron kang specific na time kung kailan siya dapat gawin and kailan siya dapat i-release. So, the third one is the dependability, mapagkakatiwalaan. So, kapag honest tayo sa mga customers natin, check na babalik-balikan nila tayo, lalo na ang ating business. The fourth one is the flexibility, yung kakayahan natin mag-request. Like, for example, nag-request ang customer na medyo matabang ang coffee, so nagpapa-add pa siya ng sugar. So, dapat kailangan natin itong sundin dahil ang customer ay ang laging tama. So, the last one is the cost. Ito yung tumutukoy sa halaga ng paggastos sa paggawa ng produkto. Ngayon ay mag-move tayo sa Unit 12. Ang unang topic sa Unit 12 ay ang financial forecasting. So, ang financial forecasting ay tumutukoy sa pagtataya o paghuhula ng magiging kalagayan ng negosyo sa hinaharap. So, basically, pag sinabi nating financial forecasting, tayo ay nagpipredict na magiging outcome ng isang negosyo. So, ang pagpipredict is nandun na yung pagpaplano at datos upang malaman ang kinabukasan ng negosyo. So, kapag na-achieve natin yung pagpaplano na yon at nagkaroon tayo ng possible outcomes at prediction, ma-achieve natin yung tinatawag na maintain. Ang maintain naman is tiyakin na may sapat na pondo para patuloy ang isang negosyo. Kapag na-achieve na natin yung maintain na yon, meron na tayong future incomes and expenses. Ito yung pagtatanya kung magkano kikitain at magkano ang gagastusin ng isang negosyo. So, mahalaga yung tatlo na yun, no? Ang maintain, future income and expenses, saka prediction. So, kapag sinabi nating financial forecasting, lagi nating isipin na ito is prediction. Prediction ng ating magiging negosyo. Yung magiging kinabukasan ng ating negosyo. So, mahalaga talaga na may plano at datos ang isang negosyo para malaman natin or para maging handa tayo sa magiging kinabukasan ng negosyo natin. So, halimbawa nito is bago ka magtayo ng cafe, tinataya mo kung magkano ang posibleng benta at kung gaano kalaki ang gagastusin mo sa renta, sahod at sangkap.
So, pinapakita nga rito yung pagpapredict ng kanyang magiging negosyo. So, pinipredict niya kung magkano ang posibleng benta at gaano kalaki ang gagastusin niya sa renta at sangkap. So, dun nga, pumasok dun yung prediction na diniscuss kanina, yung future income and expenses. Ngayon yung mag-move tayo sa pangalawa. Ang pangalawa ay tinatawag na investment prerequisites. So, may tatlong established statement na nakapaloob dito. So, una, alamin muna natin kung ano yung investment prerequisites. So, ito yung mga batayang pinansyal na kailangan bago simulan ang negosyo. So, ito yung mga pangunahing kailangan natin sa pamumuhunan bago simulan yung ating magiging negosyo. So, ang unang established statement ay ang organizational at operating costs. So, ito yung unang yugto ng paghahanda. Ito yung mga gastos bago tuloy magsimula ang negosyo. So, ang isang halimbawa, meron ako dito ang 4 na halimbawa at ang una is yung business plan. Ito yung gastos sa paggawa ng plano sa negosyo. Ang pangalawa naman ay research expenses. Ito yung pag-aaral ng merkado, survey at feasibility ng study. Ang pangatlo, isang product developing cost. So, ito yung, if hindi kayo familiar dito, ito yung pagtitest ng isang product bago ito ilinsad. So, ang last is paunang promotion or initial promotional cost. Ito yung unang marketing at advertising ng isang negosyo. So, ang halimbawa nito ay sa milk tea shop. Gagastos ka muna sa pagre-research ng lasa, paggawa ng menu, at paunang advertisement bago mo ma-achieve yung gusto mong maging negosyo. So, ang sunod dito ay production or service facilities cost. So, ito yung mga malalaking puhunan na kailangan para mapatakbo ang isang negosyo. So, ito yung gastos sa produksyon o pasilidad ng serbisyo. So, meron tayong tatlong kategorya dito. Ang una is yung direct materials. So, kapag sinabi nating direct materials, ito yung mga sangkap o hilaw na materyales sa isang product. So, ang halimbawa nito is yung tsaa, sago, asukal para sa milk tea. So, ang pangalawa is ang direct labor. Ito naman yung sweldo ng mga empleyadong gumagawa mismo ng produkto o serbisyo. So, ito yung sa mga tao sa mga negosyo. Halimbawa, yung mga barista, crew, saka yung mga kusinero. So, ang pangatlo is yung factory overhead. Ito yung mga gastusin para mapatili ang operasyon. So, sa madaling salita, ito yung mga utilities ng mga negosyo. So, halimbawa nito is yung kuryente, tubig, shellane, saka yung mga maintenance ng kagamitan. So, ang pangatlo, ang last, is ang working capital. Ito naman yung perang ginagamit sa pang-araw-araw na operasyon ng negosyo at pambayad sa mga inaasahan o hindi inaasahang gastos. So, halimbawa, pagbili ng lingguhang supply, pagbabayad ng sahod, at biglaang pag-aayos. So, working capital is yung nagiging safety money na ginagamit para hindi tumigil ang negosyo kahit may biglaang gastos. So, ito yung parang save money para kung meron mang di inaasahan na mangyari, meron tayong pambayad. Sa madaling salita, ang financial forecasting is pagtatanya ng kita at gastos para makapaghanda. So, kapag financial forecasting, prediction. Ang organizational and operating cost is yung mga gastos bago magsimula ang negosyo. Ang production service facilities cost is malalaki ang puhunan para sa production o serbisyo. At lastly, yung working capital, ito yung mga perang gamit para sa araw-araw na operasyon o emergency. Ang income statement ay parang report card na negosyo mo. Pinapakita nito kung kumita o nalugi ang negosyo sa loob ng isang taon. Ang income statement o ulat na kita ay isang financial statement na nagpapakita kung magkano ang kinita o nalugi ng isang negosyo sa loob ng isang tiyak na panahon. Ipinapakita nito kung paano nagbago ang kita ng kumpanya sa paglipas ng panahon. Halimbawa, kung nagbenta ka ng burger, kasama dito ang gastos sa karne, tinapay, gulay at iba pa.
of all, what is balance sheet? A balance sheet is a financial statement that shows the financial position of a business. Next is measure what the business owns and owes. And lastly, guides owners in making decision. Yung pinaka-formula po ng balance sheet is asset equals liabilities plus equity. Ibig sabihin po noon, lahat ng ari-arihan ng business ay dapat equal sa what it owes plus sa ari-arihan ng owner. So, components of balance sheet, meron po siyang tatlo, pero unahin po natin yung asset. Asset po is what the business owns and has two parts. Firstly is current and meron po siyang two part, which is current and non-current assets. So, yung unahin po natin yung current asset. Current asset, these are things that can be used or turned into cash within a year. Example po yung like cash, accounts receivable, and inventory. So, next is non-current assets. These are long-term things a business uses to operate. Kunwari po yung example ay yung mga machinery or yung building na gagamitin para gawin yung product. So, second is liabilities. Liabilities is what the business owes. So, meron din po siyang two part which is current and non-current liabilities. So, yung current liabilities po is short-term debts that must be paid within a year, like accounts payable, tax payable, or wages payable. Pero siya po yung kunwari po nakulangan ka ng sweldo. So, ayun po yung example nito. Sa non-current liabilities naman po ay long-term debts such as loans and mortgage. So, non-current liabilities po ay example nito yung utang na pwede mong bayaran sa time na yon, or yung fixed na time na date na yon. So, lastly is equity. Equity po is what the business truly owns. So, yung equity represents the owner's claim after all debts are paid. It includes capital and retained earnings. Yung equity po, ayun yung share ng owner. So, ayun po yung pinaka ng owner. So, next is steps in preparing a balance sheet. Number 1 po is determine the reporting period. For example po, yung October 10, 2025, yung date po ng business plan natin. Second is list down the assets and liabilities. Identify what the business owns and owes. So, hahanapin po natin or i-identify natin kung ano yung owns and owes natin. Third is calculate and list down the equity. Ito po yung matitira sa owner. So, fourth is check if the totals balance. Assets ay dapat equal sa liabilities plus equity katulad po ng formula. So, yung example po. Asset, liabilities, at equity. Ito. So, check po natin. Yung sa total assets po ay 1,185,000. Yung sa total liabilities and equity naman po ay same lang. So, pag kinompute po natin ay balance po sila. Kaya po siya tinawag na balance sheet kasi po nagbabalance po talaga siya. So, a balance sheet helps us understand a business financial position. It shows asset, which is what we own, liabilities, which is what we owe, and lastly, equity, what is truly ours. Pero tandaan po, yung formula is assets equals liabilities plus equity. Lesson 4. Financial Ratios and Measurement.
What is financial ratios and measurement? They are the tools used in financial analysis to evaluate a company's performance, stability, profitability, and efficiency. The purpose is investors, creditors, and financial analysts use this ratio to measure how efficiently a business converts revenues into profits. Return on investment, yung ROI. Return on investment is a profitability ratio that measures how much return or profit you earn from an investment relative to its cost. The formula is net profit over cost of investment times 100. The income payback period. The payback period is the time it takes for an investment to generate enough income to recover the original cost of the investment. So if an entrepreneur wants to know how long it will take him to get back what he invested, he must calculate the income payback method. The formula of the income payback period is initial investment over annual cash inflow. So a shorter payback period is preferable because it means the investor's money is at risk for a shorter time. That's all. Thank you.